Good morning, good afternoon, good evening everyone. Today's video, I'll just show you how do I cook my Bisaya humba version. So natutunan ko lang to sa akin tatay kasi famous siya sa paghuhumba noon hanggang ngayon. So una, pakuluan natin ang hiniwang pork belly. Pakuluan ng at least 40 minutes to an hour, depende na sa inyo. Tapos takpan lang, halo-haloin. So yan ang makapagpalangsa sa karne, guys. Oh, yung mga nagbula-bula dyan. Yes, so yung karne natin today hindi masyadong mataba. Mas more on meat siya, as you can see. Look. Pinili natin yung medyo hindi masyadong mataba para at least konti lang ang kolesterol na papasok. So unlike sa ibang humba na nakikita ko, klarong-klaro pa yung taba at nagputi-puti pa. So siguro hindi yan pinakuluan o gipakupsan. So yan, tapos na yung 45 minutes. Depende sa inyo. Pwede rin gawing 1 hour yung pagpapakulo sa karne. Yan, itapon natin yung tubig na yan kasi mapanghe or maamoy na baboy. Syempre, baboy yung niluto, hindi naman chicken. So yan, ibabalik na natin yan sa cooking pot para i-start na nating pakupsan. I don't know what is pakupos in Tagalog. So yan ang tinatawag sa Bisaya, guys, pakupsan. Yung palalabasin ng mantika hanggang mag golden brown yung karne. Yeah. So yan, puti pa siya kasi kaka-start lang. So halo-haloin lang natin yan in between hanggang mag-brown yan siya. Then later, ipapakita natin kung ano ang next kong gagawin. So I don't know with other humba procedure, but this is how I do my humba. So yan, hindi pa masyadong malutong at hindi pa masyadong brown lahat. So halo-haloin lang natin. Yan. Piniflip ko. Yan. Piniflip natin para lalabas talaga yung mantika niya. Tapos takpan natin ulit hanggang mag golden brown yan lahat sila. Kasi may mga nakikita akong humba na mga puti-puti pa siya ba, yung liging-liging gali ang katambok. O yan, so super crunchy at brown na siya. So yan na ang perfect na timplahan natin maya-maya lang. Perfect na yan, oh. Medyo may mga hindi pa masyadong crunchy pero carry na yan. Kasi pangit din naman kapag super crunchy na bago natin humbain. So may at least half cup ata ng mantika yung nakuha natin. So yung pinakuluan natin kanina, nalimutan kong sabihin, nilagyan ko rin ng asin, as you can see. So naglagay tayo ng kunting asin habang nagpapakulo tayo kanina. Parang may kunting lasa na yan. Pwede na nga yan ulamin eh. Isawsaw sa suka, tuyo at maanghang na sili. My gosh. Pero tiniis ko yung pagkagana ko, guys, na kumain sa ating pinakupsan. Or else, wala nang humba tayong magawa kapag maumpisahan ko. Kaya, pinigilan ko ang aking pagtitikim. See? So, mga half cup na mantika siguro yan. Alright, guys. So, nagisa na tayo ng onions. Since hindi ako mahilig masyado sa garlic, konti lang garlic ang nilagay ko. Ang mantika na ginamit ko, yung galing pinakupsan. So, nilagyan ko ng kunting garlic salt para maglasa na yung onion and garlic natin. Halo-haloin hanggang mag-golden brown. Alam naman natin yan, di ba? Tapos, ibuhos na natin yung pinakupsan
na pork belly. I don't know what is pinakubsan in Tagalog. Please comment down below guys. Sa mga Tagalog dyan, pakitulong. Ano ang pinakubsan sa Tagalog? Yung ipadry ba yung mantika ba? Palabasin. So yan, sinilip natin. Medyo matigas pa yung karne. Hintayin lang nating lumambot. Nilagyan na natin ng tubig yan para malambot yung karne bago natin timplahan ng iba pang mga anik-anik. Alright? Okay guys, so yung unang lagay ko ng tubig, kinapos. Kaya dinagdagan ko. Tapos nilagyan ko na ng soy sauce. Kasi matigas pa, nilagyan ko ng more tubig. Medyo dinamihan ko yung soy sauce kasi hindi ko na nilagyan siya ng asin. So yung pampaalat natin yung soy sauce na lang. Inubos ko na yung ground pepper kasi paubos na siya guys. Naubusan na ng ground pepper si Mayora. Then we added ano ba? Star anise. So, yung tatay ko, pag naghuhumba, nilalagyan ng star anise. So, may natira ako sa cabinet. Nilagyan ko ng konti. Then, after ng star anise, nilagyan natin ng asukal. Yung brown sugar yan. 3 kutsara yan, inubos ko. Kasi, mas masarap sa humba pag medyo matamis. Yan, halo-haloin lang natin. At saka, tamang-tama ng tubig na yan. Pag medyo dry na yan, talagang malambot na pati yung skin. Mom, get it out. Yeah, so, mas masarap pag super lambot yung karne, di ba? So, ang last kong nilagay ay yung Coke. Not sponsored. Nilagyan natin ng Coke para dagdag lasa rin yan at dagdag pampalambot ng karne. So, kaya nilagyan natin ng Coca-Cola. Yan. There you go. So, half lang yung nilagay ko guys. Hindi ko inubos yung isang lata. Okay na ba yung alat niya? Kasi pag kulang, dagdagan natin ng asin, kunting garlic salt na lang. Uy, super lambot na yung panit guys. Kunting asin, garlic salt. Dagdagan ko ng garlic salt. O there, lagyan natin ng salt kasi parang lumabas yung medyo katamisan niya. So, lagyan natin ng salt pa. Siguro na damihan ko ng sugar. Pero okay na yun. Masarap din naman yung humba na medyo matamis. And then, last kong ilagay dito hanggang matuyo to guys. Ayaw ko ng laurel sa humba. Kaya star anise lang nilagay ko ngayon. Lagyan natin yan ng saging saba. May natira ako sa ref, kaya inubos ko dito. Ano lang yan, decoration. Pero masarap din sa humba pag may saging saba, no? Mom, can we get this out? So ngayon, hindi ko natutakpan para Get it out. dry na siya. Kasi malambot na yung karne, guys. Okay, silipin na natin. At saka check natin. Wow! Look at that humba, guys. So ito ang texture na hinanap natin. O, tignan, nangatanggal na yung skin sa karne, So, kunting sauce na lang ang natira dyan. Uy. Tikman natin. Wow! Kuhang-kuha ko yung lasa ni tatay.
By the way, dinagdagan ko ng konting garlic salt yun guys ha. Kasi medyo nangingibabaw yung tamis. So ngayon, balance na siya. Balance. The humba is ready to serve. Pop, pop, pop. Thank you for watching.